Maganda, mayaman, matalino. Iyan si Catherine Dominguez. She had lots of friends pero dalawa lang ang pinakamatalik niyang kaibigan. Una na roon ang kababata niyang si Jacob Zamora. Pangalawa, si Grace Acosta na naging kaibigan niya nang maging classmate niya ito sa high school. Nag-migrate noon sa Amerika ang pamilya ni Jacob. Bumalik na lang sila Jacob sa Pilipinas after 9 years ng paninirahan sa Amerika. Catherine fell in love with her best friend pero inilihim niya ito at pilit na ibinaling sa ibang lalaki ang nararamdaman sa kaibigan. Pero mapaglaro ang tadhana. She gave herself to Jacob for one night. Iniwasan niya si Jacob magmula ng gabing iyon. Kaya nang yayain siyang magpakasal ng nobyo niyang si Xander Atienza ay pumayag agad siya. Pero hindi sumipot ang groom niya sa araw ng kanilang kasal. She feels so much depressed sa ginawa ni Xander sa kanya. Hindi niya rin inasahan na nagbunga din ang isang gabing pagkakalimot nila ni Jacob. Anong gagawin niya gayong nakatakda na ring ikasal si Jacob sa nobya nito? At anong gagawin niya gayong sa pagbabalik niya ng bansa ay biglang ipinipilit ni Jacob na pakasalan siya? Will she accept Jacob's proposal o lalayo na lang siya? Magandang araw mga kaibigan. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Catherine's point of view. Nakatayo ako malapit sa salamin ng bintana ng aking opisina at tinatanaw ang naglalakihang building dito sa New York. Halos 5 taon na akong naninirahang mag-isa sa bansang ito ni hindi ko binalak umuwi ulit ng Pilipinas. Sariwa pa rin sa akin ang lahat ng pangyayari na gustong-gusto ko nang kalimutan pero hindi ko magawa. Marahan ko ang pinunasan ng luha na dumaloy sa aking mga mata. Narinig kong bumukas ang pintuan ng aking opisina. Catherine, hindi ka pa ba uuwi? Tanong sa akin ng aking sekretarya/kaibigan na si Andrea. Mauna ka na Andrea, dadaan pa ako sa grocery. Wala nang pagkain sa kondo ko eh. Nakangiti kong tugon kay Andrea. Bumuntong hininga ito at tumingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Alam ko na kukulitin na naman niya ako kapag nakita niyang umiiyak ako. Reminiscing the past again, ha, Catherine? No. Sumabad agad siya at hindi niya ako pinatapos magsalita. You cannot fool me, Catherine. Naalala mo ang lahat ng nangyari sa'yo 5 years ago na naging rason kung bakit mas pinili mong manirahan dito sa New York. Dire-diretso niyang sabi sa akin habang nakahalukip-kip. Andrea? Shh! Huwag ka na nga mag-deny dyan. Huli ka na nga magde-deny ka pa. Tumingin ako ulit sa labas ng bintana at saka ako nagsalita. Ikakasal na next month ang best friend kong si Grace. I'm one of her bridesmaid. Ikakasal pala eh. Bakit ka malungkot? Hindi ka ba masaya para sa kanya? Of course, I'm happy for her. Kaso lang kasi natatakot kang umuwi at umattend sa kasal niya. Dahil for sure nandoon din ang best friend mo. I mean, ex-best friend mong si Jacob. Pambabara niya sa sasabihin ko. Inis ko siyang hinarap. Can you please? Tumigil ka na, Andrea. Sinalubong din niya ang sigaw ko sa kanya. No, hindi ako titigil sa pagsasalita, Catherine. If I were you, hindi ako matatakot na harapin siya. Learn to forgive people, Catherine, so they can forgive you too. And for all I know at base na rin sa kwento mo, you're the one to be blamed for what happened in your life. Ganito siya sa akin kahit ako pa ang manager niya. Magaan ang loob ko kay Andrea nung una pa lang siyang makita dito sa New York. Siya ang naging karamay ko rito. Hindi siya galing sa mayamang pamilyang tulad ko, pero nagkasundo kami. Oh, umurong na ba ang dila mo at hindi ka na makapagsalita dyan? Umuwi ka ng Pinas at umattend ka sa kasal ng best friend mo. Forget the past, girl. Mag-move on ka na. Humakbang na siya palabas ng opisina ko. Nangihina naman akong naupo sa swivel chair ko at nangulumbaba sa table. Tama siya. Ako ang dapat sisihin sa mga nangyari sa buhay ko. Ninoy Aquino International Airport. Nandito na ulit ako sa sarili kong bansa. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Narinig ko ang pamilyar na boses na tumatawag sa pangalan ko. Catherine! Anak! Nakita ko ang yaya sa lingko. Ngumiti ako at masaya siyang nilapitan at niyakap. Yaya! Namiss po kita! Niyakap ko ng mahigpit ang taong simula pagkabata ko ay inalagaan na ako. Diyos kong bata ka! Bakit ngayon ka lang bumalik, ha?
Yaya, you know what's the reason, and I don't want to talk about it anymore. Ngumuso siya at halata na nagpigil na lang siya na may masabi sa akin. Bumuntong hininga na lamang siya. O siya, halika na at siguradong matutuwa ang mommy at daddy mo kapag nakita ka nila. Hinila niya ang kamay ko pero marahan ko yung hinila pabalik. Napalingon siya sa akin at nagtatanong ang mga mata. Yaya, I will not live in the mansion. I have my own condo at doon ako pansamantalang titira habang nakabakasyon ako rito. Babalik ka ulit sa New York? Tumango ako sa kanya. Napayuko siya at makikita mo ang lungkot sa mukha niya. Hinawakan ko ang kamay niya kaya napatingin siya sa akin. Umuwi lang po ako kasi ikakasal na po si Grace. May iniwan po akong trabaho sa New York kaya kailangan ko pong bumalik. Kung gayon anak ay kailangan mong umuwi sa mansyon. Kahit ilang oras ka lang doon. Miss na miss ka na ng mommy mo. Napayuko ako at nagdadalawang isip kong pupuntahan ko ba ang mga magulang ko o hindi. Pinisil ni Yaya ang kamay ko. Anak ka nila, nag-iisang anak Catherine. Kung ano man ang nagawa mong pagkakamali noon, alam ko na matagal ka na nilang pinatawad. Napakalungkot nila simula noong nagdesisyon kang magpakalayo-layo at mamuhay ng mag-isa. Catherine, kahit ilang minuto lang. Maluha-luha niyang sabi sa akin. Tumingin ako sa yaya ko at nagdesisyon akong sundin ang gusto niya. Tumango ako sa kanya. O, okay yaya. Napangiti naman si Yaya Saling. Hinila niya na ako papunta sa naghihintay na sasakyan. Pagdating namin sa mansyon, inakay niya ako papuntang dining room. Nakita ko ang mga magulang ko na kumakain ng tahimik. Napaangat ang tingin nila sa amin ni Yaya nang mapansin nilang nakatayo kami sa may pintuan. Catherine? Sabi ng mommy ko. Tumayo siya at marahang humakbang palapit sa akin. Hindi ko na napigilan ang mga luhang naguunahan sa pag-agos sa pisngi ko. Nang makalapit siya sa akin, ikinulong niya ang mukha ko sa mga kamay niya. Umiiyak na rin ang mommy ko. Mommy! Niyakap ako ng mahigpit ng mommy ko. Gumanti din ako ng yakap sa kanya. Thanks God at bumalik ka na anak. Hindi pa rin siya humihintong umiyak. I'm sorry mommy. Humihikbi kong sabi. Shh! It's okay my dear. Niyakap niya ulit ako ng mahigpit. Tiningnan ko ang ama ko na nanatiling nakaupo sa upuan. Dad! Tawag ko sa kanya. Kumala sa pagkakayakap sa akin ni mommy. Tumingin lamang saglit sa akin si daddy. Pagkatapos ay tumingin ulit siya sa dyaryo bago magsalita. Take a rest, Catherine. Sabi ng daddy ko habang nakatuon ang mga mata sa dyaryo. Masakit para sa akin na hindi natutuwa ang daddy ko sa pag-uwi ko. Nilapitan ko siya at marahan akong yumakap mula sa likuran niya. I miss you daddy and I'm so sorry. Hinalikan ko siya sa pisngi. Saka na ako kumala sa pagkakayakap sa kanya at lumapit na ako sa mommy ko. Magpahinga ka na muna sa kwarto mo anak. Alam kong pagod ka sa biyahe. Sabi ni mommy sa akin. Tumango ako sa mommy ko at inalalayan ako ni Yaya. Humakbang ako pero huminto ako ulit at nilingon ng daddy ko. Nasa dyaryo pa rin nakatingin. Tumingin ulit ako kay mommy. Tango lang ang sinagot niya sa akin. Sumama na ako sa yaya ko para makapagpahinga na sa kwarto. Napakaganda ng best friend ko sa suot niyang puting wedding gown. Tuwang-tuwa siya nang makita ko. Hindi siya makapaniwala na makakauwi ako sa kasal niya. Ang pinsan din ni Xander ang napangasawa niya. Sa hotel and resort na pagmamay-ari nila Grace sa Batangas idinaos ang kasal. Sa may dalampasigan ng kasal, isa yung sunset wedding. Isang puting long gown na may slit hanggang kalahati ng hita ko ang suot kong gown. Kanina pa nanlalamig ang mga kamay ko. Alam ko na isa sa mga groomsmen si Jacob. Isa rin sa groomsmen si Xander. Sumenyas na ang isang coordinator ng kasal na mag-uumpisa na raw ang wedding march kaya pumwesto na kami. May tinawag ang coordinator sa bandang likuran ko. Doc, halika dito! Tawag niya sa kung sino man na nasa bandang likuran ko. Dumaan ang lalaki sa tabi ko. At bahagya niyang nabunggo ang aking balikat. Oops, pasensya na miss. Sabi niya nang hindi lumilingon. That voice, hinding-hindi ko makakalimutan ang boses na yun. Kahit nakapikit pa ako, alam ko kung sino ang nagmamay-ari ng boses na yun. Nang makalayo siya ay nilingon niya ako. Nagtama ang mga mata namin. And yes, that man who have that voice is no other than Jacob, my best friend. The guy that I love secretly. Hey ma'am! It's your turn now to walk. Are you okay, ma'am? Tanong sa akin ng coordinator ng kasal.
Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Yes, I'm okay. Okay, walk now ma'am. Chin up and smile. Nagsimula na akong maglakad. Nanlalamig ang buo kong katawan. Nagtama ulit ang mga mata namin ni Jacob. Nakita ko sa mga mata niya ang galit. Nag-iwas ako ng tingin at nagmadali na akong pumunta sa pwesto na itinuro ng isang babae. Hinintay ko ang pagmarcha ng best friend ko patungo sa altar. Kasama niya ang mga magulang niya. Inawit ng singer na kinuha nila ang kantang Always. Hindi ko alam kung bakit napaluha ako. Nang tumapat sa akin si Grace ay huminto siya at nilapitan ako. Catherine, sabi niya tsaka niya ako mahigpit na niyakap. I'm so happy for you, Grace. Sabi ko na hindi napigilan ng pagdaloy ng luha sa mga mata ko. Kumala siya ng yakap sa akin. Pati siya umiiyak na pala. Thank you so much for everything you've done to me, Catherine. Sabi niya. You're always welcome. Tumingin ako sa groom niya na katabi ni Xander. Your groom is waiting there. Sige na, sabi ko sa kanya. Tumango siya at naglakad na ulit papunta sa groom niya. Masaya ako na naging bahagi ako ng love story nila, kami ni Xander. Tinanguan ako ng groom niya at tumawak pa ito sa dibdib niya. At kahit hindi ko narinig ang sinabi niya ay alam kong thank you ang sinabi niya base sa buka ng bibig nito. Ngumiti ako at tumango. Kumaway naman si Xander sa akin. Gumanti din ako ng ngiti at kaway sa kanya. Nalipat ang paningin ko sa bandang kaliwa ni Xander. Nagtama ang paningin namin ni Jacob. Madilim ang mukha nito. Nag-iwas na lamang ako ng tingin. Pagkatapos ng seremonya ay doon na rin ang reception. Nasa isang long table kami nila mommy at daddy, kasama ang pamilya ni Jacob. Sa kasamaang palad, katapat pa ng inuupuan ko ang inuupuan ni Jacob. Oh, hi Catherine! Bati sa akin ng mommy niya. Ngumiti ako. Hello po tita, tito. Mabuti at nakauwi ka sa kasal ng best friend mong si Grace. Tanong ng mommy niya sa akin. Pinilit ko pong isingit sa schedule ko tita. Magtatampo po kasi yan kapag hindi ako uuwi. Sabi ko. Tinutok ko na lang ang mga mata ko sa pagkain na nasa plato ko. How about you? Kailan ka mag-aasawa? 26 years old ka na. Pinsan pala ng asawa ng best friend mo si Xander. Tanong sa akin ng daddy niya. Tumingin ako kay tito. Ngumiti ako at hindi sumagot. Wala silang kaalam-alam sa nangyari sa amin ng anak nila 5 years ago. Tanging ang parents ko lang at si Yaya Saling, pati si Grace ang may alam sa mga nangyari. Heto ngang best friend mo. Sabi ko mag-asawa na at 28 anyos na siya. Sabi ng mommy niya. Mommy, stop that. Saway ni Jason sa mommy niya. Napakunot ang noo ko sa sinabi ng mommy niya. Kaya hindi ko napigilang magtanong. But tita, ang natatandaan ko bago ako umalis ng bansa ay engaged na siya sa fiancé niyang si Nika. Until now they're not yet married? Sabay sulyap ko sa kanya. Ewan ko ba sa kanila at pinapatagal pa nila? Why don't you marry Nika at the end of the month, ha, Jacob? Tanong sa kanya ng mommy niya. Bigla kong nabitawan ng hawak kong wine glass, kaya naibuhos ko ito sa damit ko. Kainis! Wika ko sa sarili ko. Heto anak, tissue, sabi ng mommy ko. Inis kong pinupunasan ng tissue ang nabasa kong damit. Napatingin naman ako kay Jacob at nakita ko ang ngiti niyang may bahid ng pangiinsulto. Are you okay, Iha? Tanong sa akin ng mami ni Jacob. Yes, tita. Nadulas lang yung baso sa kamay ko. What can you say about my suggestion, ha, Catherine? Tanong sa akin ng mami ni Jacob. What suggestion, tita? Nalilito kong tanong sa kanya. Napakasala na ng best friend mo sa katapusan si Nika. Their engagement was long overdue. Nagulat ako sa sinabi ni Tita Ami. Hindi ako makasagot. Sa lahat ng pwedeng tanungin, bakit ako pa? Para nandito ka pa sa wedding niya. What can you say? Tanong ulit niya. It's up to him po, tita. I have no rights to make decisions regarding to his love life. He's old enough to make decision all by himself and not asking any opinions from others. At hindi po ako magtatagal dito sa Pilipinas. May mga naiwan po akong trabaho sa New York. Sabi ko. But you're his best friend, right? Sayang naman kung wala ka sa kasal niya. Kulit niya sa akin. Mommy, stop it. Bakit ba pinagtutulakan niyo kung mag-asawa na? Inis din niyang sabi sa ina niya. Jacob, gusto na kasi naming makita ang magiging apo namin sa'yo. Kaya ka pinamamadaling mag-asawa ng mommy mo. Sabad naman ang daddy ni Jacob. Nagtama ang mga mata namin ni Jacob. Nag-iwas ako ng tingin. You can't force him to marry when he's not yet ready, Amando.
Sabad ni Daddy sa usapan. Oo nga, magkakaapo din kayo someday. Singit din ni Mommy sa usapan. Nakatingin lang si Jacob sa amin. Mapanuri ang tingin niya sa akin. Napansin ko din na nagkatinginan ng parents ko. By the way, Catherine, nagkausap na ba kayo ni Xander? Tanong sa akin ng Mommy ni Jacob. Yes, tita. Kasabay ko siyang umuwi galing ng New York. Sagot ko. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Jacob. Nakatingin silang lahat sa akin na waring nagtatanong ang mga mata. Ganon din sa mga mata ng mga magulang ko. So, what happened? What's his reason why he didn't come up to your wedding day? Mommy! Pigil na Jacob sa mommy niya. Bumuntong hininga ako. Hindi ko masagot ang mommy ni Jacob kung ano ang naging rason ni Xander sa hindi niya pagsipot sa araw ng kasal namin. I can't answer you, tita. But Xander and I are okay now. We've already talked. Napatingin naman sa akin si Jacob. So does it mean there will be a wedding in the future for both of you? Mapang-uyam niyang tanong. Yes, matabang kong sagot. Nakita ko ang pagtiim niya ng bagang. Kung nakakawala lang ang titig, kanina pa ako humandusay dito dahil sa titig niya na punong-puno ng galit. Nakita ko rin ang nagtatanong ng mga mata ng mommy ko nang tumingin ako sa kanya. Gumawa na lang ako ng paraan para makaiwas. Excuse me, punta po ako sandali sa powder room. Paalam ko sa kanila. Tumayo ako at tinungo ang restroom. Pagkatapos kong punasan ng natapunan ng wine sa damit ko at nakapag-retouch ay lumabas na ako ng restroom. Nang biglang may humablot sa braso ko. Marahas kong tinignan kung sino yun. Bigla akong nanginig nang makita ko kung sino ang may hawak sa braso ko. Jacob? So, sa New York ka pala nagtago? Mahina pero mariin niyang sabi. Get your hands off me! Hinihila ko ang braso ko pero mahigpit ang pagkakahawak niya. Ganun na lang ba yun? Umalis ka nang walang paalam 5 years ago. Tapos heto ka ngayon. Bumabalik at kung makaastay parang walang nangyari. Sigaw niya. Galit na galit siya. Hindi ko siya masisisi kung bakit ganun na lang ang galit niya sa akin. Biglang nagbalik tanaw ako sa nakaraan. Naalala ko ang masasayang alaala namin ni Jacob, ng best friend ko. Ano ang kahihinat na ng muling paghaharap ni Catherine at Jacob? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.